Nako po, ito na mga kababayan, tuluyan na talagang nasiraan ng bait. Wala na sa ulirat mga kababayan itong si Impactang Claire Castro. Pero bakit ano patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang gabi sa ating mga subscribers yan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Pero mga kababayan, isa pa itong Impactang ito. Napakagaling magpakalat ng maling impormasyon mga kababayan. Magaling magpakalat ng fake news itong si Impactang Claire Castro mga kababayan. Yung baha ay nasa Bulacan, nasa Pampanga, nasa Bataan, nasa Metro Manila, pero ang tinutumbok mga kababayan na patuloy pa rin daw yung mataas na pagbaha ay ang Davao City. O sa tingin ninyo? Sa tingin ba ninyo, matino ba ang pag-iisip nitong si Castro mga kababayan? Hindi mo ba masasabing sinto-sinto yung hinayupak na Castro na yan? Itong si Impacta mga kababayan? Talagang gusto lang talaga nilang siraan itong Davao mga kababayan. Gusto nilang pintasan dahil nga wala silang mapipintas mga kababayan o maipipintas. Dahil nga pag bumahaman sa Davao, mabilis yung paghupa. Hindi katulad na nangyari ngayon sa Bulacan, ilang linggo na ba? Isang buwan na ba? Andyan pa rin yung pagbaha. Yung mga isda nga mga kaway sa bagay, malaking tulong din yan dahil nagkakaroon sila ng ulam. Dahil yung mga isda mga kababayan, yung mga tilapia at yung mga gurami, yung iba, nasa loob na ng ibang mga pamamahay. Pumasok na mga kababayan, libre na sa ulam. Ipakain nyo kay Castro yan. Itong mga hinayupak na ito, nakapanggigigil ano. Ibig sabihin nito mga kababayan, itong si Impactang Claire Castro, wala na sa tamang pag-iisip yan. Di nga, bakit? Yung Davao yung tinutumbok niya. Wala namang baha sa Davao ngayon eh. Yung baha ngayon nasa Bataan, Bulacan, Pampanga. Yung sa Pampanga nga mga kababayan eh. Pag namamalingki ka, gumagamit ka na ng bangka. Tapos, yung sinisiraan mo, Davao. O hindi ka ba sira ulo eh. Yun ang huwag na natin itong patagalin, nakaka-high blood. Sabay-sabay na natin itong panoorin. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Ma'am, on the statement of Vice President Sara Duterte, earlier this morning, she posted a statement on her social media account. She said that dapat daw ibatay dun sa mga ebidensya yung mga inirereklamo sa kanya. Prove it with evidence, not insults, speculation, and political theatrics. What do you think about this statement? Gaano ba kabigat sa tingin po ninyo yung mga ebidensyang inilalatag sa kanya sa impeachment court? Kahapon ay mas lalong naipakita ang mga ebidensya kung saan ang Vice Presidente ay siyang may alam mula sa pagwi-withdraw ng pera, mula hanggang sa paggastos, hanggang sa pagbibigay ng report. So lahat ng activities patungkol dito sa confidential funds ay inamin mismo ng kanyang tauhan sa katauhan po ni Mr. Limuel Ortonio na lahat ng ito ay alam ng Vice Presidente. So ito naman po ay nagpapakita ng ebidensya, hindi lang mga ad hominem na mga pananalita. So mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero Sino kayo lagi naninira mga kababayan? Ano bang ginawa niyo sa mga Duterte? Lagi niyo sinisiraan. Tangina, bait-baitan pa kayong ayop kayo. Baka akala siguro nitong mga hinayupak nitong mga kababayan hindi alam ng taong bayan. Mayroon mang pumapabor sa inyo, pero mas nakakarami pa rin ang naniniwala na kayo yung laging naninira sa mga Duterte. Anong ginawa ninyo?
kay dating Pangulong Duterte. Hindi lang paninira, pinakidnap niya pa. Anong ginawa niyo kay BP Sara Duterte? Tinadtad ninyo ng kaso. Kaliwat kanan, mga kababayan. Kahit wala namang sapat na ebidensya, basta lang makasuhan. At least masira sa mata ng taong bayan, mga kababayan. Yan yung kanilang gustong mangyari. Na kahit, mga kababayan, hindi man maparusahan itong si BP Sara Duterte, masira lang nila sa mata ng taong bayan. Yan talaga yung kanilang gustong gawin. O ipatuloy natin ito. Impact ng Claire Castro. Ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Ma'am, meron din siyang sinabi, sabi po ni VP, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan, pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghahati-hatian ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang Constitution para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Ano pong Okay, tugon? oo. May kopya po tayo mismo ng kanyang statement para hindi po ako maligaw. So doon po sa lubog na ang bansa sa baha, totoo naman po. Kitang-kita po natin ito sa Davao City. Kaya nga po nagpabigay na agad ng utos ang Pangulo kay Secretary Vince Dizon na ayusin ang pagbabaha, na malalang pagbabaha sa Davao City. At nakita po ni Secretary Vince Dizon na merong isang proyekto doon na 2019 pa ay hindi naaayos. At sa 10 taon ay walang dredging na ginawa. Kaya po inutos ng Pangulo agad-agad itong ayusin para sa mga kababayan natin sa Davao City. At kung pananagutan lang din naman po ang pag-uusapan, of course, nagsalita na rin po si Ombudsman Boying Rimulya na magsisimula na rin po sila sa pag-iimbestiga tungkol sa malaking pondo dito sa Davao City at tinuturing na epicenter ng mga flood control projects. Pero hindi naman po niya ibig sabihin na mayroon na agad na issue ng korupsyon. At nakikipag-ugnay na rin po tayo dahil kailangan na rin pong makita at maimbestigahan. Aking ipapakita ang report dated May 30, 2022 kung saan as of March 2022 ay mayroong 13,917 flood control projects na kumpleto sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat po talaga itong makita at nakikipag-ugnayan din po tayo sa DPWH na dapat natin malaman kung ito ba ay numero lamang o totoong mga nag-i-exist. Kasi napakalaking bagay kung ito lahat ay maayos, nagawa ng maayos, kumpleto, dahil makakatulong ito sa problema ng baha. So kung meron dapat managot dito sa mga proyektong ito, dahil inamin naman ni dating Pangulong Duterte na merong ghost projects sa panahon niya, dapat din natin malaman. Kasi para mabigay po natin ang kahilingan. Talagang abnoy, no? May tama, mga kababayan. May tama sa pag-iisip. Yung ba nga, nasa Davao, wala mga kababayan sa Davao. Nasa Pampanga, Bulacan, Bataan. Yung iba doon, lumalangoy na mga kababayan. Nakikita nga natin sa mga balita na gumagamit na ng bangka habang namamalingki. Itong iba nating mga nakakaawang mga kababayan na talagang wala na silang iba pang paraan kung hindi gumamit na ng bangkang disagwan, bangkang di motor para makapamalingki mga kababayan. Pero itong si Impacta mga kababayan, yung kanyang pinopunterya na lumubog daw sa baha, itong Davao. Nagkakaroon naman talaga ng baha sa Davao. Hindi naman natin pwedeng itanggi yung mga kababayan. Nakikita din naman natin sa mga balita yan. Pero nga, bumabaha nga, pero napakabilis humupa. Nung pumunta si Vince Dizon sa Davao mga kababayan, at nagmura doon sa Davao, kahit yung baha ay nasa Bulacan, nasa Metro Manila, nasa Las Piñas, yung baha, at talagang tambak yung basura mga kababayan, sa Metro Manila, sa Parañaque, pumunta si Vince Dizon sa Davao.
Anong ginawa ni Vince Dizon sa Davao? Nagmura. Nakita niya yung flood control ng mga kababayan na hindi pa tapos dahil nga wala na nga pundo mula sa nasyonal. Kinat na mga kababayan, wala na pundo yung Davao eh. Pinababayaan na lang sila ng administrasyong ito. Kaya hindi rin natapos yun. Pero wala namang pagbahang malala mga kababayan. Kwento lang yan itong si Impactang Claire Castro. At yung nga mga kababayan, pinasira nitong si ayop na Vince Dizon na ito. Pinasira yung flood control mga kababayan, yung Dicky. Pinasira. Pero anong sabi ng mga residente doon? Napakatagal na ng flood control na yan. Ilang taon na yan. Pero hindi man lang nila nakitaan mga kababayan kahit na maliit na bitak. Dahil napakatibay. Pero pinasira nitong si Vince Dizon para nga mga kababayan magkaroon sila ng dahilan para bumaha doon sa Davao. Para tumaas yung baha mga kababayan. Kaya pinasira yung dike mga kababayan. Pinasira ni Vince Dizon yung flood control na yun. At ang masama pa niya mga kababayan, wala daw gumagawa pag-araw. Ginagawa daw mga kababayan pag-gabi. Bakit gabi ginagawa? May masamang balak mga kababayan. Nako. Yun ang andito lang muna at talagang wala na. Sira na talaga. Wala na sa tamang pag-iisip itong si Impactang Claire Castro. Yun ang bago tayo matatapos mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Religious ng Apulian, Bulacan. Sa kanya mga apo, si Goku Dionyore at kay Sagi. Shoutout na rin kay marami pong ba. Ito, basahin natin ito basahin natin mula sa taga Bulacan ito. Kasi nagtanong ako from Pulilan, Bulacan, Rondinho TV, ingat at more bliss. Marami pong bahang lugar dito at di naman kami naapektuhan. Sinsya na at di na napag-comment ng 2 days ata. Kamakalawa, nagsimba kami sa Manawag at kahapon nagripak ng ititinda nung about things. Pag-shout out ulit sa aming maglulula Dikan Dion ito Yuri, Kuko at kay Sagi. Balikan na lang ni reply ng makapag-kuminto sa iyong live. Maraming salamat sa iyo Ma'am Bergie. Ayun, laging baha nga sa Bulacan mga kababayan. Mula kay Ma'am Bergie Religious ng Apulilan, Bulacan. Shoutout na rin kay Tito Manny Vlog, sa aking kaibigan dyan. Tito Manny Vlog, isa itong reactor ng Kalingap mga kababayan. Dati rin tayong reactor ni Idol Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout na rin kay sino pa bang shoutout natin dito? Shoutout kay Ronel at shoutout kay Noel Tinid. Dito tayo sa may bandang baba. Shoutout kay Andres Morales, shoutout kay Norberto Kungson, shoutout kay Eduardo Benedicto, kay Mami Bilin Balikaw, kay Mami Lisa Morphy, Jimmy Landasan, shoutout na rin kay Jel Murmar at kay Asma Gimad. Uy, Muslim ito. Shoutout sa inyo idol dyan. At shoutout na kay Jumer Sandro at kay instructor daw si Gcash. Instructor ka ng Gcash yan si ano ba yan? Ipipan yung Labrador mga kababayan. Shoutout na rin kay Sunday Official, Maraming salamat sa idol at kay Augusto Larcy. Yun ang dito lang muna once again decision ni TV mo. Ingat tayo lahat. God bless bawat isa sa atin.